Grong maputulan ng kuryente at tubig ang Philippine General Hospital. Umabot na kasi sa mahigit na 100 milyong piso ang utang nito sa Meralco at Maynilad. Kapag nagkataon, libu-libong mga mahihirap na pasyente ng ospital ang maapektuhan. Exclusive nagpapatrol, Anthony Taberna. Isa si Aling Sally Perosio sa daan-daang pasyenteng pumipila sa PGH araw-araw. May sakit siya sa baga at kailangang ma-x-ray. Pero paano masusuri ang mga tulad niyang kapos sa pampagamot kung puputulan ng kuryente ang PGH? May disconnection notice na kasi ang ospital dahil hindi nakababayad ng electric bill mula 2006. Umakyat na sa mahigit 127 milyong piso ang utang ng PGH sa Meralco. At the end of the day, Anthony, kinakailangan kasi magkaroon ito ng resolution. Kami ay papatupad namin kung ano yung aming responsibilidad. Kami yung mga pasyente ang kawawa pag mawawala ng kuryente ang PGH. Eh siyempre, hindi lalo na sa mga kailangang uoperahin. Paano sila makakapag-opera kung walang ilaw? Paliwanag ng PGH, nabaon sila sa utang dahil hindi kasya ang pondong bigay sa kanila ng pamahalaan. Pinagkakasya lang kasi nila ito na pambayad sa staff at mga gastusin sa pagpapatakbo ng ospital. Ang problema, di naman sila nakakasingil sa karamihan sa mga pasyenteng ginagamot nila. Na yung budget na binigay sa amin na yon ay tinakda pa nung mas mura pa ang kuryente at mas konti ang aming konsumo. Ngayon na tumaas ng mahigit 40% ang kuryente at tumaas ang aming konsumo, kaya front-loading yan. Kailangan naming unahin ang mga gastos para sa serbisyo na kakailanganin ng mas nakakarami. Gayunman, nangako ang PGH, tutupad sila sa obligasyon. Pero pakiusap nila, hindi isang bagsakan ang bayaran. Sa mungkahing ito ng PGH, matatapos nilang bayaran ng utang sa taong 2011. Mahigit kalahating milyong mahihirap nating kababayan ang ginagamot ng PGH kada taon. Ayon sa pamunuan ng ospital, kung pagbibigyan man sila ng Meralco na wag putulan ng kuryente, hindi lang sila ang makikinabang, kundi ang mga pasyenteng ito na naghahangad ng maliwanag na buhay. Bagay na naunawaan naman daw ng Meralco, kaya pinag-aaralan ang panukala ng ospital. Kailangan din natin tingnan yung kapakanan ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kuryente para mapahaba ang kanilang buhay. Pero bukod sa kuryente, may isa pa palang problema ang PGH. Nanganganib na rin silang maputulan ng supply ng tubig dahil umabot na rin sa 32 milyong piso ang utang nila sa Maynilad. Ayon sa PGH, malulutas lang ang patong-patong nilang problema at mabibigyan nila ng serbisyo ang mga mahihirap tulad ni Aling Sally kung daragdagan ng Malacanang at Kongreso ang pondong inilalaan sa ospital. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipinas. 1 milyong piso ang Pangulong Arroyo at kanyang entourage para lamang sa isang hapunan sa New York City. Ito lumabas sa New York Post na agad namang umani ng galit at batikos mula sa oposisyon at maging sa mga ordinaryong tao sa mga blog at iba pang internet sites. Nagpapatrol, Israel Malasa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Nakiisa ang Pangulong Arroyo sa pakikiramay ng sambayanang Pilipino sa pagpanaw ni dating Pangulong Cory Aquino. Habang nasa state visit sa US, nag-alay din sila ng panalangin para sa icon ng demokrasya. Dali-dali rin siyang umuwi at dumalaw sa burol sa Manila Cathedral. Pero ilang araw matapos ang libing ng dating Pangulo, lumabas sa New York Post ang umano'y ginastos ng Pangulong Arroyo at mga kasamahan sa Le Cirque, isang mamahaling restaurant sa New York. Umorder daw ng katakot-takot na pagkain ng presidential entourage na nagkakalaga ng $20,000 o 960,000 pesos. Lumabas din sa mga vlog ang mga in-order ng grupo, mula sa chef's tasting menu na nasa $4,500 o 214,000 pesos hanggang sa mamahaling champagne na nagkakalaga ng $5,610 o katumbas ng 268,000 pesos. Gastos na hindi raw nararapat ayon sa United Opposition. Kinastigo rin ng mga militanteng grupo ang magarbong dinner na anila isinagawa habang may pandaigdigang krisis sa pananalapi. Sa vlog na ito, kinundira ang umano'y walang pakundangang paggastos ng Arroyo administration sa salapi ng taong bayan. Kaya hirit ng ilang senador, dapat magpaliwanag ang Malacanang sa issue. In the midst of so much poverty among our people,
meron palang pera na ganun lang kadali, ibili mo sa isang o ibayad mo sa isang dinner. So, this has to be explained. Inamin naman ng palasyo na kumain nga sa mamahaling restaurant ang Pangulo. Pero hindi raw nanggaling sa kaban ng bayan ang perang iginasto rito. Sinagot daw ng isang kongresista ang kinain ng first couple at hindi rin nila alam kung magkano ang halaga ng binayaran doon. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Si Pangulong Gloria Arroyo ang may pinakamalaking paglobo ng kayamanan habang nakaupo sa pwesto kumpara sa mga nagdaang Pangulo. Yan ang nadiskubre ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Ang tanong, paano dumoble ang kayamanan ni Pangulong Arroyo sa loob lamang ng 8 taon gayong maliit lamang ang sahod ng presidente? At meron bang mga negosyo at ari-arian ang pamilya Arroyo na hindi ideklara? Yan sa pagpapatrol ng PCIJ. I am falsely accused without proof of using my position for personal profit. Many who accuse me have lifestyles and spending habits that make them walking proofs of that crime. Kalaboso si ERAP sa salang plunder. Ang tanong ngayon kay Pangulong Arroyo, bakit mabilis na lumalago ang kanyang yaman? Sinuri ng PCIJ ang Statements of Assets and Liabilities ni Mrs. Arroyo. Sa loob ng 18 taon, higit 2,000% ang inilaki ng kanyang yaman. 7 million pesos noong 1992, 144 million pesos na ngayon. Mas malaki sa pinagsamang record ng 3 dating Pangulo. Si Cory, wala pang 5% ang itinaas ng net worth. Si FBR, 34%. Si ERAP, 7% sa deklarado. Pero sa huli, nabisto rin ang kanyang tagong yaman. Si GMA, lagpas doble ang pagyaman habang Pangulo. 77 million pesos o 10 million pesos kada taon. Totoo, nakakagulat yung paglaki. Pero ang mas nakakagulat, unang-una, sa batas natin, kung ikaw Pangulo o opisyal ng pamahalaan, hindi ka pwede magtrabaho ng iba. Okay? Walang trabaho yung asawa mo o walang income. So, ang income mo lang, yung sweldo mo. Ang sweldo ng Pangulo, 45,000 pesos kada buwan. Isa lang ang kumpanyang nalista sa kanyang 2008 SAL. Stockholder daw si Ginoong Mike Arroyo sa La Vista Investments and Holdings. Stocks ang ugat ng yaman ni Mrs. Arroyo, pero di niya binunyag ang mga kumpanya kung saan siya may stocks at kung ito ay listed sa stock market. Lumipad ang halaga ng kanyang stocks habang sadsad ang merkado at ekonomiya. Sabi ng Pangulo, 7.5 million pesos ang kanyang stocks noong 2000. Biglang naglaho at lumitaw ulit noong 2006, 55 million pesos na. Noong 2007, 62 million na. At noong 2008, 110 million pesos. Miraculous yun. Himala. Yung mga kaibigan ko na naglalaro ng stock market, 2007, talaga nag-iiyakan yung mga yan, ano? Hindi ko maintindihan kung paanong nagdoble. Kung kita lang sa stocks, nagdoble yung 55 million naging 110 in 2 years. Masugid naming hinabol ang panig ng palasyo. Ang pumayag lang, si Presidential Legal Counsel Raul Gonzales. Hindi raw bawal na mag-invest sila sa stock market. Yung stock kasi, kwan yan sugal. When you play the stock market, you're gambling. You make you a millionaire today, lose all them tomorrow. You have to do a lot of checking, counter-checking, records of these unlisted stocks, for example, and the transactions involving them. Who are the stockbrokers involved? How legitimate are they? Hindi mawari kung paano lumago ang yaman ni Mrs. Arroyo. Mula nang naging Pangulo, maramot na siya sa detalye ng SAL. Hanggang 2007, wala siyang nilista ni isang kumpanya, negosyo o kita ni Mike Arroyo. Dalawa lang ang posibilidad. Yung una, na talagang walang ginagawa ang unang Ginoo. Ibig sabihin, palamunin siya. Yung pangalawa, na talagang hindi inilagay. Bukas,
ang iba pang misteryo ng yaman ni Pangulong Arroyo.